yung mga farm inputs, walang nababago. Hanggang sa ngayon, hanggang sa magmura na yung mga palay. Yung pinaka-last price yata ngayon is 14 pesos. Talagang hindi na makakabawi yung mga magsasakan natin. Talagang luging-lugi. Ano po yung programa ninyo na kakaiba naman sa mga laging ipinapangako ng mga party list para po sa mga magsasaka? Kakaiba at makatotohanan, brother. Ang mali talaga din yung policy ng national government. Malaki bahagi ng program nilalagay daw sa support program sa mga farmers. Ano nga na ng support program? Fertilizer. Pesticides. Binhi. Mga magulang ko. Binhi nila. Pag tinanim mo, hindi mo na maitanim uli. Bibili ka na naman sa kanila. Ang ating pong agricultural sector ngayon ay nahawakan na ng komersyante. At hindi po mga Pilipino, karaniwan ng Chinese and Koreans. Sila ang nag-produce ng mga hybrid, high-yielding varieties na yan. Bibili mo sa kanila lang about 4,500 o 5,000 every cropping, bibili ka niya. O ngayon, kung ibalik natin sa dati, dapat mabago po yan. Yung mga rice varieties na pinoproduce noon sa International Rice Research Institute, yung mga gulay, yung mais na yan, iba't ibang beans, pinoproduce lang po yan noon sa Institute of Plant Breeding dyan sa Los Baños. Maganda ang takbo ng ekonomiya ng mga farmers natin. Saan napupunta yan, mga kapatid? Malaking bahagi po, pag nilagay po dyan, mapupunta yan sa korupsyon. Dahil malaking bahagi dyan, dadaan sa mga negosyante. Sino kaya na nagsusupply ng lahat ng seeds? Di ba malalaking negosyante po yan? At saan yan ibebenta? Sa Department of Agriculture. Karamihan nga dyan, di na natubo eh. Ano sunod po yan, mga magulang ko? Yan, mga fertilizer na yan. Ang dami mga liquid fertilizer nila noon. Anong nangyari sa masaganang amin? Wala po. Ang pinakamaganda dyan, itaas po ang buying price ng palay. Naangkop talaga sa local setting ng mga farmers natin. Sa ngayon, 14 pesos. Ang bigas po natin is 2,000 to 2,500. Dapat po ang presyo ngayon ng palay ay 25 pesos. Farm gate price. Farm gate. Pag itinaas mo ang presyo ng palay, ibig sabihin ang pera nasa mga magbubukid. Hahawakan nila yan. Ngayon, ang buying power nasa kanila po kung anong gagamitin nila yan. Dahil malaking bahagi ng mga farmers natin hindi naman nabibigyan ng hybrid seed, hindi naman nabibigyan ng fertilizer talaga, hindi naman kasi malaking bahagi po niya napupunta lang sa korupsyon. Kung itaas mo ang presyo ng palay, isubsidize yan ng national government. Nakakabigay ka nga ng ayuda to PADAIX. Ay bakit ito ngayon? Sinasabi, economy, backbone of the economy of this country, yung mga magbubukid natin. Kung pinahirapan mo yung magbubukid, makikilo ang backbone ng economy natin. Hindi tayo makakatayo. No? Kailangan yung sektor ng agrikultura, nandiyan po. Ang laki, mali po yung program, dapat ayusin natin yan. Another one, itong sinusulong nila lagi ngayon, na paggamit ng mga inputs na napakamamahal. Ang NFA walang pundo sa pamibili ng palay. Napakaliit lang. Sa Mindoro, dami nga sumama sa atin dun eh. Kasi yung palay po nila hindi na binibili ng NFA. Dahil pag di na binili ng NFA, sinasabi ng NFA walang pundo. So ngayon, saan ito pupunta? Sa mga local traders. Mostly, mga Chinese din. Bibili na ng 12 pesos o 13 pesos po. Luging-lugi ang mga farmers natin. Hindi na ito, walang pundo ang NFA. Bakit? Malaking bahagi po ng pundo, para sa rice sufficiency, inilagay nila sa importation. Ibig sabihin, ang umangkat tayo sa ibang bansa, yun ang magpapadami ng supply natin. Hindi po yun. Ang magpaparami po ng supply ng bigas ay local production. Kung yan po ay bibigyan natin ng suporta nun, ay si Ferdinand Marcos rice surplus tayo eh. Ilagay natin yan para ganahan ang ating mga farmers na magbukid talaga. Malaking bahagi ilagay natin sa pamimili ng palay ng mga farmers po natin. Huwag nating ilagay ang malaking bahagi niyan sa importation. Sino pong may hawak ng importation, mga magulang ko? Ay, nako.
Karamihan po dyan may dagdag pang Kung ismabol. kaya po ba, pag nanalo ang pamana party list, yung pamana party list ang bumili? ng mga Wala palay? pong ganung Pwede ba? pondo. Hindi po. Yan po ay dapat sa national program yan. Pondo dapat yan ng NFA. Dapat kasi ang NFA, kasi yung NFA nasa ilalim yan ng Office of the President eh. Authority, nasa ilalim yan. Dapat po yan ay maisama natin sa Department of Agriculture. Para comprehensive yung plano. Ha? Para comprehensive, napapaloob sa agricultural program ng bansa, kasama po yung sa rice production. O ngayon, baguhin natin, tamihan mo ngayon yung procurement fund para yung mga palay natin mabili ng NFA. Na pagdating ng anihan, mabili yan lahat at hindi pa pagsamantalan. Ay ngayon ang problema, pag anihan na, yung mga imported rice ilalabas ng NFA. So hindi tataas ang presyo ng palay o sinong nahihirapan? Yung mga farmers natin. Inutil po yung policy. Ang policy nag-uumpisa po yan sa mga batas, sa Kongreso eh. So, isa po yan sa gusto nating ipaglaban yan. Hindi ko masasabi na magtatagumpay tayo. Pero bibigyan natin ng boses yan. Kaya nga makakakita po kayo ng congressman from Camarines Norte na nagsasalita sa Kongreso. Okay po. Question po from CNTV. Assume po na pamana party list ang manalo. Paano nyo po balak palakasin ng mga programang